Ang malakas at sunod-sunod na pag-ubo ang gumising sa diwa ni Lyra. Isang tunog na kinatatakutan niya sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata. Isang tunog na tila ba isang pako na unti-unting bumabaon sa kanyang puso. Mabilis pa sa 4:00 siyang bumangon mula sa manipis na banig na nagsisilbi nilang higaan. "Migo, anak," nanginginig niyang bulong. Sa sulok ng maliit at masikip nilang kwarto, nakaupo ang kanyang bunso, hawak ang dibdib. Pilit nitong hinahabol ang hininga sa pagitan ng bawat pag-ubo. Ang mga labi nitong dati mapupula ay may bahid na ng kulay ube, at sa liwanag ng munting ilawan, kitang-kita ni Lyra ang butil-butil na pawis sa noo nito. "Inay," hirap na tawag ng bata. "Heto na si Inay, anak. Huminga ka lang. Dahan-dahan," sabi ni Lyra habang marahan niyang hinahagod ang likod ng anak. Ang bawat ubo ni Migo ay parang kulog sa kanyang pandinig, isang paalala ng kalagayan nito, isang paalala ng perang kailangan nila na wala siya. Habang pinapakalma niya ang bata, biglang pumatak ang malakas na ulan sa kanilang bubong na yero, lumilikha ng ingay na dumagdag sa kanyang pag-aalala. Ang tunog ng ulan, ang kulog sa malayo. Bigla, wala na siya sa tondo. Bumalik siya sa isang gabing malamig at maulan. 10 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang mansyon na amoy luma at mamahaling kahoy. Katapat niya ang isang babaeng may matalim na tingin, si Doña Victoria de Villa. Ang papel sa lamesa, ang panulat sa kanyang kamay. "Pirmahan mo na." Malamig na utos ng matandang babae. Ang bawat salita ay parang yelo. Sa labas, kumulog ng malakas. Kasabay nito ang pag-iyak ng isang sanggol mula sa kabilang silid. Ang kanyang anak, ang kanyang Leo. "Huwag po, maawa po kayo." Pagmamakaawa niya, ang mga luhay humahalo sa kanyang pawis. "Awa?" Tumawa si Victoria, isang tawang walang kagalakan. "Ang awa ay para sa mga taong may lugar sa mundo. Ikaw, isa ka lang dumi na kumapit sa pangalan ng pamilya namin. Pirmahan mo yan, o sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa, pati ang batang yan." Ang banta ay malinaw. Isang pamilyang kasing kapangyarihan ng mga De Villa ay kayang gawin ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang isinusulat ang kanyang pangalan. Bawat letra ay isang patak ng kanyang luha, isang piraso ng kanyang kaluluwang ibinebenta. Sa paglagda niya sa papel na yon, isinuko niya ang kanyang karapatan, isinuko niya ang kanyang anak. "Inay, okay na po ako." Ang munting tinig ni Migo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap siya, at ang imahe ng mansyon ay naglaho, napalitan ng pamilyar na itsura ng kanilang masikip na tahanan. Humina na ang pag-ubo ng anak, pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagod. "Salamat sa Diyos," bulong ni Lyra, at niyakap niya ng mahigpit si Migo. Kinagabihan, ang hapagkainan nila ay isang mahabang piraso ng plywood na nakapatong sa 2 blok. Ang ulam nila, pritong galunggong at kanin. Pero ang ingay at tawanan ng 10 bata sa paligid niya ay sapat na para punuin ang anumang kakulangan. "Ako ang may pinakamalaking isda," sigaw ni Paulo ang panganay. "Hindi akin to," sagot naman ni Jessica, sabay agaw sa isda. Nagkagulo na sila, nagtawanan, nag-asaran, pero sa huli, naghahati-hati pa rin sila sa kung anong meron. Pinagmasdan sila ni Lyra na may ngiti sa labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mahal na mahal niya ang mga batang ito, mga batang iniligtas niya mula sa nasunog na ampunan, mga batang itinuring na niyang sariling dugo at laman. Ngunit ang pagmamahal ay hindi kayang magbayad ng gastusin sa ospital. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang lahat, binuksan ni Lyra ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang isang nakatuping papel, isang anunsyo ng pagtanggap sa trabaho. "Cleaner, De Villa Group of Companies." Napapikit siya ng mariin.
ang pangalang iyon. Ang lugar na isinumpa niyang hindi na babalikan. Pero sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Migo na nahihirapan. Naririnig niya ang sabi ng doktor na kailangan na ng operasyon sa lalong madaling panahon. Wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang company ID na ibinigay sa kanya kanina. Sa ilalim ng kanyang pangalan, Lyra Reyes, ay ang logo ng DVC. Napakaliit ng kanyang pangalan kumpara sa dambuhalang logo ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ito. Isang simbolo ng kanyang pagsuko. Isang simbolo ng kanyang desperasyon. Para kay Migo. Para sa mga anak ko. Kakayanin ko. Bulong niya sa sarili. Kakayanin ko. Kinabukasan, suot ang asul na uniforme ng mga janitor. Naramdaman ni Lyra na para siyang langgam sa gitna ng naglalakihang gusali. Ang sahig ay napakakintab, ang mga dingding ay salamin, at ang mga taong dumaraan ay tila hindi siya nakikita. Ganoon naman talaga ang gusto niya. Ang maging invisible. Ang gawin ang kanyang trabaho. Sumahod at umuwi. Hawak ang mop, sinimulan niyang linisin ang malawak na lobby. Nakayuko siya, iniiwasan ang bawat pares ng mamahaling sapatos na dumadaan. Ayaw niyang tumingin, ayaw niyang makilala, ayaw niyang maalala. Ting! Tumunog ang elevator sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto nito na gawa sa metal. Unang lumabas ang isang pares ng itim na leather shoes. Formal, mamahalin. Sinundan ito ng isang maliit na pares ng rubber shoes. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Una niyang nakita ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang business suit na tila isinukat para lang sa kanya. Ang panga nito ay matigas. Ang mga mata ay malamig at pamilyar. 10 taon na ang lumipas, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Si Marco de Villa, at sa tabi nito, hawak ang kamay, ay isang batang lalaki. Mga 6 hanggang 7 taong gulang. Ang buhok nito, ang hugis ng muka, ang mga mata. Ang mga mata nitong nakatingin sa kanya ngayon, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang hawak niyang mop ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Leo. Ang anak niya. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Narinig ni Marco ang malakas na kalabog. Napatingin siya sa direksyon ng ingay at nakita ang isang babaeng janitor na natataranta habang pinupulot ang mop na nahulog mula sa kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Marco. Isang bahagyang iritasyon ang gumuhimuhit sa kanyang mukha. Isang abala. Isang sagabal sa perpektong ayos ng kanyang labi. Hindi niya pinansin ang babae. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang anak at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit naramdaman niya ang titig nito sa kanilang likuran. Isang titig na tila ba may bigat. Isang titig na nagtagal kahit na nakalayo na sila. Sir Marco, good morning po. Bati ng kanyang sekretarya pagpasok niya sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali. Tumango lang siya bilang sagot. Diretso ang tingin sa mga dokumentong naghihintay sa kanyang lamesa. Ang mundo ni Marco de Villa ay umiikot sa mga numero, kontrata at kita. Isa siyang CEO na kinatatakutan at iginagalang. Bawat desisyon niya ay matalas, bawat kilos ay kalkulado. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila manhid at walang laman. Ang gabing iyon ay isang perpektong halimbawa. Nasa hapagkainan sila sa malawak na dining hall ng kanilang penthouse. Siya, si Leo, at ang kanyang tita Victoria. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Kumusta ang araw mo, Leo? Tanong ni Victoria. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng awtoridad. Hindi sumagot si Leo. Patuloy lang ito sa paglalaro sa kanyang pagkain. Tinutusok-tusok ng tinidor ang broccoli sa kanyang plato. Napabuntong hininga si Victoria at ibinaling ang tingin kay Marco. Kailangan na ni Leo ng isang ina, Marco. Isang kumpletong pamilya.
Marami akong kilalang mga dalaga mula sa mga prominenteng pamilya na, "Tita, napag-usapan na natin to." Putol ni Marco. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang steak. "At hanggang kailan mo ipagpapaliban?" Giit ng matanda. "Tingnan mo ang bata. Palaging malungkot. Hindi sapat ang mga yaya at tiyak na hindi sapat ang isang amang palaging abala." Ang huling pangungusap ay tila isang patama. "Mag-ingat ka sa mga babae sa paligid mo, Marco. Lalo na sa mga desperada. Maraming ahas sa mundo na handang manuklaw. Mga oportunistang gagawin ng lahat para lang makapasok sa pamilyang ito." Hindi na sumagot si Marco. Tapos na ang usapan. Pero ang mga salita ng kanyang tita ay nanatili sa kanyang isipan, isang paalala ng mga pader na kailangan niyang itayo sa paligid ng kanyang buhay at ng kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang magtrabaho, dumaan siya sa kwarto ni Leo. Bukas ang pinto. Nakita niya ang kanyang anak na natutulog na. Yakap ang isang maliit na laruang eroplano. Ang ilaw mula sa hallway ay nagbibigay liwanag sa mukha ng bata. Isang mukhang napakatahimik, napakalungkot, kahit sa pagtulog. Tumayo si Marco sa may pintuan, isang estranghero sa sariling tahanan. Naibibigay niya ang lahat, kayamanan, magandang paaralan, mga laruan, lahat maliban sa isang bagay na hindi niya alam kung paano ibigay. Kaligayahan, isang kabiguan. Ito ang nararamdaman niya sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak. Isa siyang mahusay na CEO, pero isa siyang bigong ama. Ang pakiramdam na yon ay isang malamig na espasyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang kawalan na hindi kayang punan ng kahit anong tagumpay sa negosyo. Kinabukasan, habang papunta sila ni Leo sa sasakyan para ihatid ito sa eskwela, biglang nabitawan ng bata ang hawak nitong laruang eroplano. Gumulong ito sa sahig ng lobby. "Sandali lang, Dad," sabi ni Leo at tumakbo para kunin ito. Pero bago pa man niya maabot, isang nakaunipormeng janitor ang mabilis na dumampot nito. Ang babae rin kahapon, ang babaeng may kakaibang titig. "Heto, hiho," sabi ng babae sa isang malambing na boses na hindi inaasahan ni Marco. Inabot ni Leo ang laruan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Isang nangiting bihira niyang makita. At sa hindi malamang dahilan, ang babae ay ngumiti rin pabalik. Isang nangiting malungkot ngunit totoo. Pinanood ni Marco ang lahat mula sa malayo. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang halo ng pagtataka at hinala. Bakit sa babaeng ito ngumiti ang anak niya? Anong meron sa kanya? Ang mga babala ng kanyang tita Victoria ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang papalapit siya para kunin na si Leo, isang anino ang biglang tumakip sa babae at sa bata. Napatigil si Lyra sa pagngiti. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sinalubong siya ng malamig at mapanuring mga mata ni Marco. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang kaunting init na naramdaman niya sa pakikipag-ugnayan kay Leo ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Mabilis siyang umatras ng isang hakbang, yumuko, at muling naging anino sa gilid. Isang janitor na walang mukha at walang pangalan. "Leo, let's go. We're running late," sabi ni Marco. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Hindi man lang niya sinulyapan si Lyra. Hinila ni Marco ang kamay ng kanyang anak at nagsimula na silang maglakad palayo. Ngunit bago sila tuluyang makalabas ng gusali, lumingon si Leo at kumaway ng bahagya kay Lyra. Isang simpleng kaway. Ngunit para kay Lyra, iyon ay sapat na. Iyon ay isang sinag ng araw sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Itinaas niya ang kanyang kamay para sana kumaway pabalik, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakita niya ang isang matandang babae na papalapit mula sa kabilang direksyon. Ang tindig, ang paraan ng paglakad, ang aura ng kapangyarihan, nanlamig ang buong katawan ni Lyra, si Doña Victoria de Villa.
Naglalakad ito ng may pagmamalaki. Ang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat sulok ng labi. Tila ba hinahanap nito ang kahit anong dumi o pagkakamali. Pagkatapos, ang mga mata nito ay huminto at dumapo sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa isang iglap, ang 10 taon na lumipas ay naglaho. Nakita ni Lyra sa mga mata ng matanda ang parehong pagkasuklam, ang parehong pagmamaliit na nakita niya sa gabing maulan na iyon. Hindi ito nagbago. Huminto si Victoria. Nakatayo ito ilang metro lang mula sa kanya. Nakatitig na para bang siya ay isang insekto na kailangan nitong durugin. Hindi kumikibo ang matanda, ngunit ang pananahimik nito ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, gumalaw ang mga labi nito. Walang tunog na lumabas, ngunit nabasa ni Lyra ang salita. Isang salita na nagpakilabot sa kanyang buong pagkatao. Ikaw. At sa salitang iyon, alam na ni Lyra na ang pagtatago niya ay tapos na. Ang anino ng kahapon ay natagpuan na siya. Alam ni Lyra na mapanganib ang ginagawa niya. Pero ang panganib na yon ay natutunaw sa tuwing nakikita niya si Leo. Nahanap nila ang kanilang lihim na tagpuan. Isang madalang gamiting hagdanan, pang-emergency, sa 8 palapag. Isang lugar na maalikabok, tahimik, at malayo sa mga mapanuring mata ng mundo. Doon, sa pagitan ng paglilinis niya ng mga sahig, ninanakaw ni Lyra ang ilang sandali para lang makasama ang bata. Natuklasan niyang mahilig magbasa si Leo. Madalas itong tumatakas mula sa kanyang yaya, dala ang isang makapal na libro at umuupo sa baitang ng hagdan. Sa una, pinapanood lang siya ni Lyra mula sa malayo. Ang puso niya'y puno ng pagmamahal at pangungulila. Isang araw, naglakas loob siyang lumapit. Maganda ba yung binabasa mo? Tanong niya. Nagulat ang bata. Ngunit nang makita nito kung sino siya, isang maliit ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Opo, tungkol po sa isang batang nakahanap ng mahiwagang hardin. Naupo si Lyra sa isang baitang sa ibaba niya. Pinapanatili ang distansya ngunit sapat na para marinig siya. Nagkwento si Leo tungkol sa libro. Habang nagsasalita ito, ang dating malungkot at tahimik na muka ay nagkaroon ng buhay. Ang mga mata nito ay nagniningning at sa gitna ng kanyang kwento, tumawa ito ng malakas. Isang ngangiting buo at totoo. Isang bagay na tila ba ngayon lang nakita ni Lyra sa mukha ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Lyra ay nawala. Ang init ng nangiting iyon ay sapat na para pawiin ang lamig ng kanyang pag-aalala. Ang bawal na kaligayahang iyon ang naging lakas niya para harapin ang bawat araw sa impyernong iyon. Pero ang kaligayahan ay panandalian. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa pantry ng mga staff, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Si Mrs. Lyra Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Tumatawag po kami mula sa San Lazaro Hospital. Tungkol po ito sa anak ninyong si Migo. Nanlamig ang mga kamay ni Lyra. Ang telepono ay tila naging isang bloke ng yelo. Bakit po? Anong nangyari? Nagkaroon po siya ng seizure kanina. Dinala siya rito ng mga kapitbahay ninyo. Stable na po siya ngayon, pero sabi ng doktor, humihina na ang puso niya. Kailangan na po talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Bawat salita ng kausap ay isang suntok sa kanyang sikmura. Nanginginig siyang sumandal sa pader. Ang pera. Ang napakalaking pera na wala siya. Sige po, papunta na ako. Sabi niya, kahit alam niyang hindi siya pwedeng umalis sa trabaho. Pinatay niya ang tawag at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang pamilyar na desperasyon. Para saan pa ang makita niya si Leo
Kung mawawala naman sa kanya si Migo, kinailangan niyang maging mas matatag. Kinailangan niyang kumapit. Ngunit tila ba ang tadhana ay may ibang plano? Kinahaponan, habang naglilinis siya sa isang tahimik na hallway malapit sa mga executive offices, naramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon, si Doña Victoria. Nakatayo ito roon na parang isang reyna. Ang mga mata ay nagnininga sa galit. Akala ko ba, malinaw ang usapan natin 10 taon na ang nakalipas? Simula ng matanda, ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kamandag. Binigyan kita ng pera para maglaho, para hindi na kailanman bumalik. Kakailangan ko po ng trabaho. Nanginginig na sagot ni Lyra. Trabaho? Tumawa si Victoria. Huwag ako babae. Alam ko ang ginagawa mo. Nilalandi mo ang apo ko. Inaakit mo siya. Para ano? Para makapasok ka ulit sa buhay ni Marco? Lumapit ang matanda. Bawat hakbang ay mabigat. Makinig ka sa akin. At makinig kang mabuti. Layuan mo si Leo. Layuan mo si Marco. Sa tingin mo ba hahayaan kitang sirain ang pamilya ko sa pangalawang pagkakataon? Ang bawat salita ay isang dagitab ng kuryente na gumapang sa buong katawan ni Lyra. Ang banta, ang lamig, ang kapangyarihan, parehong-pareho ng dati. Hindi ka ba natatakot sa kaya kong gawin? Bulong ni Victoria, malapit na malapit sa kanyang tainga. Baka gusto mong subukan ulit ang pasensya ko. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Lyra na nakatayo roon, nanginginig at hindi makahinga. Buong araw, ang banta ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya lalaban? Paano niya poprotektahan ang sarili at ang mga anak niya? Gabi na nang matapos ang kanyang shift. Pagod na pagod? Habang tinutulak niya ang kanyang cart, pabalik sa bodega, may nakita siyang kumikinang sa sahig malapit sa elevator ng mga VIP. Isang pitaka, gawa sa itim na balat. Binuksan niya ito at nakita ang isang driver's license. Marco de Villa. Alam niyang dapat ay iwan na lang niya iyon sa lost and found. Ngunit isang bahagi niya ang nagsabing kailangan niyang isauli ito mismo. Marahil, kung makita ni Marco na tapat siya, na mabuti ang kanyang hangarin. Marahil ay maniwala ito sa kanya. Dala ang pitaka. Naglakad siya papunta sa opisina ni Marco. Bahagyang nakaawang ang pinto. Bago pa man siya makakatok, narinig niya ang boses nito mula sa loob, puno ng inis. Oo tita, nakita ko. Nakita ko kung paano niya tinitingnan si Leo. Napatigil si Lyra. Ang kamay niya'y nanigas sa ere. Nakinig siya. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, pero hindi ako tanga. Patuloy ni Marco sa kabilang linya. Isang hamak na janitor na bigla na lang nagpapakita pagkatapos ng maraming taon. Imposible. Isang sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco. Ang boses niya'y bumaba at naging mas determinado. Naiintindihan ko. Bibigyan ko siya ng leksyon para siya na mismo ang kusang umalis. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Lyra. Ang kaunting pag-asa na binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Para kay Marco, wala siyang pinagkaiba sa sinasabi ni Victoria. Isa siyang oportunista, isang banta. Dahan-dahan, umatras si Lyra mula sa pintuan. Ang pitaka ni Marco ay tila nagbabaga sa kanyang kamay. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon. Hindi lang si Doña Victoria ang kalaban niya, pati na rin ang ama ng kanyang anak. Kinabukasan, pumasok si Victoria sa opisina ni Marco nang hindi kumakatok. May naisip na ako, sabi nito. Ang boses ay puno ng determinasyon. Inilapag niya sa mesa ni Marco ang isang maliit at eleganteng kahon. Isang paraan para mapatunayan na tama ang hinala natin.
Binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang pulang velvet na unan, ay isang gold tie clip na may nakaukit na inisyal na DV. Isa itong pamana mula sa kanyang lolo. Anong gagawin ko rito? Tanong ni Marco. Isang tusong ng ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Iwan mo yan sa lounge ng mga VIP. Isang lugar na alam mong siya ang maglilinis. Kung mawawala yan, alam na natin kung sino ang kumuha. Isang simpleng bitag para sa isang simpleng magnanakaw. Nag-alinlangan si Marco ng isang saglit. Tila ba masyadong madumi ang paraan na ito? Ngunit ang mga alaala ng kakaibang titig ng babae, ang mga babala ng kanyang tita, at ang narinig niyang pag-uusap nila sa telepono ay nagpatigas sa kanyang puso. Kung talagang may masama itong intensyon, kailangan niyang malaman agad para maprotektahan si Leo. Sige, sabi niya, isinara ang kahon. Gagawin ko. Ginawa niya nga. Sa pamamagitan ng CCTV, pinanood niya kung paano naiwan ng isang pinagkakatiwalaan niyang staff ang tie clip sa ibabaw ng isang mesa sa lounge. Pagkatapos ng ilang oras, pumasok si Lyra para maglinis mag-isa. Mula sa security room, pinanood ni Marco ang bawat kilos ni Lyra sa monitor. Katabi niya si Victoria na may ngisi sa labi. Nakita nilang pinunasan ni Lyra ang mesa at sa isang sandali ay nahawakan nito ang tie clip. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nito ang paglilinis. Nang lumabas si Lyra sa lounge, doon na kumilos ang security. Hinarang nila si Lyra sa hallway. Miss, pasensya na po, pero pwede po ba naming tingnan ang mga gamit ninyo? Sabi ng hepe ng security. Bakit po? Gulat na tanong ni Lyra. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito. May nawawalang mamahaling gamit si Sir Marco at kayo lang po ang pumasok sa lounge kanina. Diretsong sabi ng hepe. Mula sa monitor, nakita ni Marco ang pamumutla ni Lyra, ngunit hindi ito nagpakita ng pagkataranta ng isang taong may kasalanan. Sa halip, isang anino ng pagkadismaya at sakit ang gumuhit sa mukha nito. Wala po akong kinuha. Mariin ngunit mahinahon niyang sabi, diretso ang tingin sa mga gwardiya. Handa po akong kapkapan ninyo. Sinimulan ng isang babaeng gwardiya ang pagsisiyasat. Bawat bulsa, bawat sulok ng kanyang maliit na bag, walang nakita. Baka naman itinago niya sa cart niya, suhestyon ni Victoria sa tabi ni Marco. Iniutos ng hepe na halughugin din ang cleaning cart. Habang nagkakagulo sila, isang maliit na boses ang narinig sa hallway. Anong ginagawa niyo kay Ate Lyra? Napalingon ang lahat. Doon nakatayo si Leo, nakatakas na naman mula sa kanyang yaya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Leo, bumalik ka sa taas. Utos ni Marco sa pamamagitan ng intercom. Ang boses niya ay biglang tumigas. Ngunit hindi nakinig ang bata. Lumapit ito sa mga gwardiya. Bakit niyo po siya inaaway? May nawawala kasing gamit ang daddy mo, hiho. Malumanay na paliwanag ng hepe. Isang bagay na kumikinang. Biglang nanlaki ang mga mata ni Leo. Kumikinang? Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang short. Katulad po ba nito? At inilabas niya ang gold tie clip. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hallway. Ang mga gwardiya ay natigilan. Sa security room napanganga si Victoria. At si Marco, tila ba huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Saan mo nakuha yan, anak? Tanong ni Marco sa intercom. Ang boses niya ay nanginginig na. Nakita ko po kanina sa table. Ang ganda po. Kumikinang. Inosenteng sagot ng bata. Itinago ko po para hindi mawala. Humiling ng paumanhin ang hepe ng security kay Lyra. Ngunit hindi na ito pinansin ni Lyra. Ang mga mata niya ay nakatuon sa CCTV camera sa itaas ng hallway, isang itim na bilog na alam niyang doon nagmamasid si Marco. Hindi galit ang nakita ni Marco sa mga mata nito. Hindi rin pagkasuklam. Nakita niya ang matinding pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, ito pala ang tingin mo sa akin. Isang tingin
na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tumalikod si Lyra at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan si Marco na nakatitig sa monitor, hindi makapagsalita. Ang dibdib ay puno ng isang damdaming hindi niya maintindihan, isang halo ng matinding pagkakasala at nakalilitong pagdududa. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Mali siya. Isang malaking pagkakamali. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit ganito na lang ang epekto niya sa kanyang anak? Bakit nasasaktan siya sa pagkadismayang nakita niya sa mga mata nito? Hindi na niya kaya ang mga tanong na walang sagot. Kailangan niya ng katotohanan. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa intercom. "David, pumasok ka." "Sir?" "May ipapagawa ako sa'yo," sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. "May isang janitor dito. Pangalan niya Lyra Reyes. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya nakatira? Sino ang pamilya niya? Ano ang nakaraan niya? Lahat. Naiintindihan mo?" "Yes, sir," sagot ni David. Lumipas ang ilang oras. Malapit nang matapos ang araw ng trabaho nang bumalik si David. Kumatok ito sa pinto. Ang mukha ay tila ba nakakita ng multo. "Sir, may nalaman na po ako tungkol kay Lyra Reyes." Hindi nag-angat ng tingin si Marco mula sa mga papel na hawak niya. "What is it?" Nag-alinlangan ang assistant. "Sir, sigurado po ba kayo?" "Just say it, David." Inis na utos ni Marco. Huminga ng malalim si David. "Sir, ayon po sa record ng barangay nila, si Lyra Reyes, mayroon siyang 10 anak." Binitiwan ni Marco ang hawak niyang folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Ang mga papel sa sahig ay tila mga puting bandila ng pagsuko. Ngunit sa isipan ni Marco, ang mga ito ay mga piraso ng kanyang katangahan. 10 anak. Inulit niya ang mga salita sa kanyang isip, hindi bilang tanong, kundi bilang isang kumpirmasyon, isang malamig at matigas na katotohanan na bumura sa lahat ng bahid ng pag-aalinlangan at pagkakasala na naramdaman niya kahapon. Ang babaeng iyon, ang mga mata niyang tila malungkot, ang ngiti niya para kay Leo, lahat ay isang pagkukunwari, isang perpektong pag-arte. Ang pakiramdam ng pagiging naloko ay kumalat sa kanyang sistema na parang lason. Naramdaman niyang isa siyang tanga. Siya si Marco de Villa na kayang basahin ang intensyon ng pinakatusong mga negosyante ay nalinlang ng isang hamak na janitor. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Tita Victoria, may hawak na tablet, ang muka ay nagpapahayag ng pekeng pag-aalala. "Marco, I think you need to see this," sabi nito. Ang boses ay sadyang pinahinahon. "Kakalat pa lang nito online. Isang kaibigan ko ang nagpadala sa akin." Inilapag nito ang tablet sa kanyang mesa. Kinuha ito ni Marco. Ang mga daliri ay nanlalamig. Sa screen, isang litrato. Si Lyra, nakatayo sa harap ng isang sira-sirang pinto sa tondo. Sa paligid niya, isang kumpol ng mga bata. 9, 10. Lahat ay may bahid ng dumi sa mukha ngunit nakatingin sa kanya na para bang siya ang kanilang araw. Ang litrato ay malabo, tila kinunan ng patago, na lalong nagbigay dito ng maruming itsura. Sa itaas ng litrato, ang headline na nakasulat sa malalaking pulang letra, "Ina ng 10, ginagamit ang mga anak para mambaholiday ng mga mayayamang pamilya." Binasa ni Marco ang artikulo. Ang bawat salita ay isang dagok. Isinulat ito ng isang walang pangalang concerned citizen. Sinasabi nito ang kwento ng isang babaeng misteryosong lumitaw sa Maynila na may 12 anak. Sinasabi nito kung paano siya nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa BGC. May mga panayam pa mula sa mga kapitbahay na nagsasabing palagi nilang naririnig si Lyra na nangangarap na makahanap ng mayamang mapapangasawa para iahon sila sa hirap. Isang kasinungalingan, isang perpektong pagkatha. Ngunit sa isipan ni Marco,
Napuno na ng hinala. Ito ang katotohanan. Ito ang plano niya. Ang gamitin si Leo para makapasok sa buhay niya, sa pera niya. Ang 10 anak ay ang kanyang hukbo, ang kanyang sandata para sa awa at simpatya. Ahas! Bulong ni Marco, ang galit ay nagsisimulang umakyat mula sa kanyang dibdib, isang nagbabagang apoy. "She's a professional, Marco," sabi ni Victoria. Umakto na parang nagulat sa kanyang sariling mga salita. "Hindi ko akalain na ganito siya kasama." Napatayo si Marco, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang artikulo ay kumakalat na. Sa social media, nagsisimula ng mag-comment ang mga tao. Tinatawag si Lyra na kung ano-anong masasamang pangalan. Ang pangalan ng De Villa ay nadadamay. "Hindi na ito mangyayari," mariin niyang sabi. Pindot niya ang intercom. "David, papuntahin mo sa opisina ko si Lyra Reyes. Ngayon din." Ilang minuto lang ang lumipas. Kumatok si Lyra sa pinto. Pumasok siya, ang mukha ay nagtataka. Marahil ay iniisip na may ipag-uutos na naman sa kanya. "Sir Marco, pinapatawag niyo raw po ako?" Tanong niya. Ang boses ay magalang. Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, ibinato niya ang tablet sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang ingay ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Napatingin si Lyra sa screen. Nakita niya ang litrato. Nakita niya ang headline. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Naging puti ito na parang papel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. "Ano to?" tanong ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Ito ba ang plano mo, Miss Reyes? Ito ba ang grand scheme mo? Ang gamitin ang sarili mong mga anak para magmukhang kaawa-awa?" Hindi. Hindi totoo yan." Nauutal na sabi ni Lyra. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Umiling-iling siya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Marco patungo kay Victoria, na nakatayo sa isang sulok na parang isang estatwa. Ang mukha ay walang emosyon. "Hindi totoo?" Tumawa si Marco. Isang tawang walang kagalakan. 10 anak, Lyra. 10 bibig na kailangan mong pakainin. Huwag mo akong gawing tanga. Akala mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Ang paglapit mo kay Leo, ang mga paawang tingin mo, lahat yan kasama sa plano mo. Nagkakamali po kayo. Sir, maniwala po kayo. Pagmamakaawa niya, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Maniwala?" Sigaw ni Marco at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol niya. Ang galit na naipon sa loob niya ay sumabog. "Naniwala ako ng saglit. Naniwala akong baka nagkamali ako sa'yo at ginawa mo akong isang ganap na tanga. Isa kang manggagantso. Isang scammer." Ang bawat salita ay isang sampal. Napayuko si Lyra. Ang mga balikat niya ay nanginginig. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na maipinta sa kanyang mukha. "Tapos na ang pag-arte mo," sabi ni Marco. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig na parang yelo. Itinuro niya ang pinto. "Umalis ka dito." Tumingala si Lyra. Ang mukha niya ay basang-basa na ng luha. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay, napalitan ng isang basag na itsura. "Kutkoy dito," ulit ni Marco. Mas malakas, mas may diin. "Huwag na huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo sa gusaling ito at subukan mong lumapit ulit sa anak ko. Sisiguraduhin kong magsisisi ka." Hindi na nagsalita si Lyra. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang niya palayo ay tila isang mabigat na pag-amin ng pagkatalo. Paglabas niya ng pinto, narinig ni Marco ang isang mahinang hikbi bago ito tuluyang isinara. Sa loob ng opisina, ang tanging natira ay ang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Marco.
Ang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Ang mga kamao ay nakakuyom pa rin sa kanyang tagiliran. Ginawa mo ang tama, Marco. Basag ni Victoria sa katahimikan. Lumalapit sa kanya. Pinrotektahan mo ang pamilya natin. Ngunit habang nakatingin si Marco sa saradong pinto, sa lugar kung saan huling tumayo si Elvira, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanya. Isang malamig na pakiramdam na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim at mas nakakabagabag. Nakamit niya ang gusto niya. Napaalis na niya ang babae. Ang banta ay nawala na. Ngunit bakit pakiramdam niya? Siya ang talunan. Bakit ang huling imahe sa kanyang isipan ay hindi ang isang manloloko, kundi ang isang babaeng may basag na puso na naglalakad palayo? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang mga pagdududa. Tama ang ginawa niya. Tapos na ang lahat. Ngunit habang naglalakad si Lyra, palabas ng gusali, umiiyak at pasan ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na bangin. Ang mundo niya ay gumuho at wala siyang makitang liwanag. Ang pag-uwi ni Lyra sa tondo ay parang paglalakad sa isang pasilyo ng mga matang mapanghusga. Ang mga kapitbahay na dati ngumingiti sa kanya ay ngayoy nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang ilan ay hayagang itinuturo siya. Ang mga cellphone ay nakataas. Kumukuha ng litrato ng ina ng 10. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy. Nakarating na ito sa kanilang maliit na eskinita. Ngunit ang mas masahol pa ay naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang kanilang landlady, si Aling Nita, na galit na nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Ang mga gamit nila, ang iilang damit, ang mga lumang kaserola, ang banig na kanilang tinutulugan, ay nakatambak na sa gilid ng daan, nababasa ng ambon. Aling Nita, ano pong ginagawa ninyo? Nanginginig na tanong ni Lyra. Anong ginagawa ko? Bumulyaw ang matandang babae. Pinapaalis ko kayo. Ayoko ng iskandalo sa lugar ko. Sabi na nga ba't may kakaiba sa'yo? Isang professional na scammer pala ang pinatuloy ko. Hindi po totoo yan. Parang awa niyo na po, may mga anak po ako. Pagmamakaawa ni Lyra. At yan na nga ang problema. Yang 10 anak mo. Lumayas kayo. Sigaw ni Aling Nita. Bago isinara ng malakas ang pinto, nakatayo si Lyra sa gitna ng daan, napapalibutan ng kanilang mga basang gamit at ng mga matang mapanuri. Ang 10 bata ay nagsilabasan. Ang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Inay, bakit po nasa labas ang mga gamit natin? Tanong ni Paulo. Pilit na nagpapakatatag para sa mga kapatid. Hindi makasagot si Lyra. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Niyakap na lang niya ang mga anak. Sinusubukang protektahan sila mula sa lamig at sa mga mapanghusgang tingin. Habang iniisip niya kung saan sila pupunta, biglang umulan ng malakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na pag-ubo ang narinig niya. Si Migo. Napaluhod si Lyra. Ang anak niya ay nakahawak sa dibdib. Ang mukha ay nagiging kulay abo. Ang mga labi ay nangingitim. Nahihirapan itong huminga, mas malala kaysa dati. Migo! Anak! Sigaw ni Lyra. Ang panik ay pumalit sa kanyang pagkabigla. Inay, hindi ako makahinga. Hirap na sabi ng bata bago tuluyang pumikit ang mga mata at nawalan ng malay. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Lyra. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Ang anak ko! Ang gabi ay naging isang bangungot. Isang magulong pagtakbo sa ilalim ng ulan. Ang pagsakay sa isang tricycle. Ang pagdating sa emergency room ng isang pampublikong ospital. Ang lugar ay impyerno. Ang amoy ng dugo at gamot ay nakakasulasok. Ang mga daing ng mga pasyente ay humahalo sa sigaw ng mga doktor at nurse. Itinakbo si Migo sa loob ng isang kwarto at naiwan si Lyra sa labas. Basang-basa, nanginginig, at nag-iisa.
Ang siyam pa niyang anak ay nakaupo sa isang sulok ng hallway, magkakayakap. Ang mga mata ay puno ng takot. Sila ay mga munting isla sa gitna ng dagat ng kaguluhan. Lumipas ang tila walang katapusang oras bago lumabas ang isang pagod na doktor. Sino po ang nanay ng batang may sakit sa puso? Tanong nito. Ako po. Mabilis na sagot ni Lyra. Kumusta po siya, Dok? Huminga ng malalim ang doktor. Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Nagawa naming i-revive siya, pero napakahina na ng puso niya. Kung hindi siya maooperahan sa loob ng 24 na oras, baka hindi na niya kayanin. Ang mga salita ng doktor ay isang hatol ng kamatayan. Magkano po ang kailangan? Bulong ni Lyra. Sinabi ng doktor ang halaga. Isang halagang kahit sa 10 buhay niya ay hindi niya makikita. Nang hina ang mga tuhod ni Lyra, napasandal siya sa pader para hindi matumba. Ang lahat ng pag-asa ay tila sinipsip palabas ng kanyang katawan. Wala siyang trabaho, wala siyang bahay, at ngayon, mawawala pa sa kanya ang kanyang anak. Lumapit sa kanya ang isang nurse na may hawak na papeles. Ma'am, kailangan niyo pong mag-down payment para maihanda namin ang operating room. Wala po akong ganoong kalaking pera ngayon. Halos pabulong na, sabi ni Lyra. Pwedeng makiusap muna? Tiningnan siya ng nurse. Ang mga mata ay walang emosyon. Sanay na sa mga ganitong eksena. Pasensya na po, ma'am. Protocol po. Kung walang deposito, wala po kaming magagawa. Ang mga salitang iyon, ang simpleng mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ni Lyra. Wala na. Ito na ang dulo. Tinalo na siya ng mundo. Tinalo na siya ng mga divilya. Napaupo siya sa sahig ng ospital, hindi na alintana ang mga taong dumaraan. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nagugutom at takot sa sulok. Tumingin siya sa saradong pinto ng kwarto kung saan nakikipaglaban para sa kanyang buhay si Migo. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang matitira. Ngunit habang nakatingin siya sa kawalan, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Migo, humihina, nawawala. Hindi siya papayag. May isang bagay pa siyang natitira. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang bagay na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang kwento. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang basag na cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdial siya ng isang numero na nakita niya sa isang lumang dyaryo, isang numero na isinulat niya para sa isang malayong pag-asa. Sumagot ang kabilang linya. Hello? Sino to? Tanong ng isang boses ng babae. Huminga ng malalim si Lyra, pinunasan ng kanyang mga luha at pinalitan ng kanyang pagdadalamhati ng isang huling hibla ng determinasyon. Hello po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Ako si Lyra Reyes at gusto kong ikwento ang istorya ko. Ang babaeng dumating sa ospital ay hindi ang inaasahan ni Lyra. Inakala niya na darating ang isang reporter na may dalang malaking kamera, uhaw sa isang madramang kwento. Ngunit ang babaeng nagpakilalang si Isabel Dizon ay dumating mag-isa. Siya ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas ngunit may bahid ng simpatya. Siya ang pinakatanyag na investigative journalist sa bansa, kilala sa hindi nito pag-urong sa mga malalaking tao. Naupo si Isabel sa isang plastik na upuan sa tapat ni Lyra, sa gitna ng magulong hallway ng ospital. Mrs. Reyes, simula nito, ang boses ay professional. Narinig ko ang tawag mo. Sinasabi mong ang article na kumakalat ay isang kasinungalingan. Pero kailangan kong malaman, bakit ngayon ka lang magsasalita? Tumingin si Lyra sa kanyang mga anak na natutulog sa sahig, magkakayakap para sa init. Pagkatapos ay tumingin siya sa saradong pinto ng ICU kung saan ang buhay ni Migo ay nakasabit sa isang sinulid. Dahil dati po, sagot ni Lyra. Ang boses ay basag ngunit determinado. Mayroon pa akong kayang mawala.
Ngayon po, wala na. Nakita ni Isabel ang desperasyon at katotohanan sa mga mata ni Lyra. Tumango ito. Handa akong ibigay sa iyo ang platform para magsalita. Isang exclusive interview. Live. Walang putol, walang edit. Ang buong bansa ang makikinig. Pero kailangan mong maintindihan, kapag sinimulan mo to, wala nang atrasan. Handa ka ba? Ang tanong ay parang isang mabigat na bato. Handa ba siya? Handa ba siyang kalabanin ang mga Divilla sa harap ng buong Pilipinas? Ang takot ay gumapang sa kanyang likod. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ulit sa kanyang isipan ang mukha ni Migo na nangingitim. Ang takot na mawala ang anak ay mas malaki kaysa sa takot niya kay Victoria. Tumingin siya ng diretso kay Isabel. Opo, handa na po ako. Ang TV studio ay malamig at nakakasilaw. Napapalibutan si Lyra ng mga ilaw, mga kamera, na parang malalaking itim na mata na nakatitig sa bawat galaw niya. Ang hangin ay amoy kuryente at tensyon, para siyang isang munting langgam na naligaw sa isang mundo ng mga higante. Sa tapat niya, nakaupo si Isabel Dizon, kalmado, profesional. Relax ka lang, Lyra, sabi nito bago sila magsimula. Sabihin mo lang ang totoo. Tumango si Lyra, ngunit ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pinisil niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Para kay Migo, para sa mga anak ko. Magsisimula tayo sa loob ng 10 segundo, sabi ng floor director. Isang malaking orasan sa pader ang nagsimulang mag-countdown. 9, 8, 7, napapikit si Lyra. Nakita niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Ang tawa ni Leo. Ang hirap na paghinga ni Migo. Ito na. 3, 2, 1. Magandang gabi, Pilipinas. Simula ni Isabel, ang tingin ay diretso sa kamera. Ngayong gabi, isang babae ang lalabas para sagutin ang mga akusasyong nagpabago sa kanyang buhay. Siya ang babaeng tinawag na scammer at oportunista sa social media. Kasama natin ngayon live si Mrs. Lyra Reyes. Bumaling sa kanya ang kamera. Ngayon, milyon-milyong mata na ang nakatutok sa kanya. Lyra, magandang gabi, sabi ni Isabel. Ang buong bansa ay gustong malaman. Sino ka ba talaga? Huminga ng malalim si Lyra. Ito na ang kanyang huling alas. Ako po. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa una. Ako po ay isang ina. Ikinuwento niya ang lahat. Ang simula, ang pagtatrabaho niya sa DVC para mapagamot ang anak niyang may sakit sa puso. Pagkatapos, bumalik siya sa nakaraan. Marami po ang nagtatanong kung bakit 10 ang anak ko. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang 10 sa kanila ay hindi ko isinilang. Ikinuwento niya ang tungkol sa sunog sa ampunan kung saan siya lumaki. Ang amoy ng usok, ang mga iyak ng mga bata. Kung paano niya binuwis ang kanyang buhay para ilabas sila isa-isa mula sa nasusunog na gusali. Kung paano, sa isang gabi, nawalan sila ng tahanan at naging pamilya sila sa isa't isa. Hindi ko po sila iniluwal, ulit niya. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Pero sila po ang buhay ko. Sila po ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa pinakamalapit na kamera na para bang kinakausap niya ang bawat taong humusga sa kanya. Hindi po ako manloloko, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng sakit at katotohanan. Isa po akong ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang bumalik sa lugar na nagdulot sa akin ng pinakamatinding sakit. Ang lugar na yon, sabat ni Isabel, ay ang Divilla Group of Companies. Ano po ang nangyari doon? Ito na ang pinakamabigat na bahagi. Ikinuwento niya ang tungkol kay Leo, ang anak na ipinagkait sa kanya. Ngunit paano namin paniniwalaan ang lahat ng ito laban sa isang pamilyang kasing kapangyarihan ng mga Divilla?
Tanong ni Isabel, ang tanong na alam ni Lyra na darating. Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang kanyang luma at basag na cellphone, ang tanging yaman na pag-aari niya. Dahil mayroon po akong ebidensya sa pananakot sa akin ni Doña Victoria de Villa, sabi ni Lyra. Ang boses niya ay biglang tumatag. Itinapat niya ang telepono sa kanyang mikropono at pinindot ang play. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang boses ang narinig. Isang boses na matinis, malamig, at puno ng kapangyarihan. Ang boses ni Doña Victoria na nai-record niya 10 taon na ang nakalipas sa isang gabing maulan. Pirmahan mo yan, sabi ng boses mula sa speaker. O sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa, pati ang batang yan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Isang bomba na sumabog sa katahimikan ng gabi, naririnig hindi lang sa loob ng studio, kundi sa libo-libong tahanan sa buong Pilipinas. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas na. Isang kasinungalingan, bulong ni Victoria habang nanonood sila sa malaking screen sa sala ng kanilang penthouse. Bawat salita ay gawa-gawa lang para makuha ang simpatsya ng publiko. Tumango si Marco, ngunit ang mga mata niya ay hindi maalis sa screen. Nakikita niya si Lyra, payat at pagod, ngunit may apoy sa kanyang mga mata na hindi niya nakita noon. Pinipilit niyang paniwalaan ang kanyang tita. Pinipilit niyang isipin na lahat ng ito ay isang malaking pag-arte. Pagkatapos ay ikinuwento ni Lyra ang tungkol sa ampunan, sa sunog, sa 9 na batang itinuring niyang sariling anak. Isang maliit na tinig sa isipan ni Marco ang nagsimulang magtanong. Sino ang gagawa ng ganoong klaseng kwento? Masyadong detalyado, masyadong masakit. Pathetic, sabi ni Victoria umiiling. Gagamitin niya kahit ang mga bata para lang sa pera. Ngunit hindi na nakikinig si Marco dahil ngayon, si Leo na ang pinag-uusapan ni Lyra, ang anak nila, ang anak na ipinagkait sa kanya. Nakita ni Marco ang dalisay na sakit sa mukha ni Lyra at ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Paano namin paniniwalaan ang lahat ng ito? Tanong ng reporter. Oo, isip ni Marco. Paano? Puro salita lang yan. Pagkatapos ay inilabas ni Lyra ang kanyang cellphone at pinatugtog niya ang recording. Ang static. Ang ingay ng ulan sa background. Pagkatapos, ang boses. Isang boses na kilalang-kilala ni Marco. Ang boses na nag-alaga sa kanya. Ang boses na gumabay sa kanya. Ang boses ng kanyang tita Victoria. Pirmahan mo yan. O sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa, pati ang batang yan. Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang malaking bato. Napatingin siya sa kanyang tita. Ang dating postura nitong puno ng kapangyarihan ay biglang nawala. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng nakakakilabot na putla. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat at takot. Nakita niya itong bahagyang umiling na para bang sinusubukang itanggi ang sarili niyang boses na naririnig ng buong bansa. Bumalik ang tingin ni Marco sa screen, ngunit wala na siya roon. Ang isip niya ay bumalik sa nakaraan. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat. Ang mga mata ni Lyra sa lobby, hindi iyon titig ng isang oportunista, kundi titig ng isang inang nangungulila. Ang nangiti ni Leo nang magkadikit ang kanilang mga kamay, hindi iyon dahil sa pag-arte, kundi dahil sa isang koneksyong hindi maipaliwanag. Ang pagkadismaya sa mukha ni Lyra nang pagbintangan niya itong magnanakaw, iyon ang sakit ng isang taong pinagkaitan ng tiwala. At ang sarili niyang mga salita, ang kalupitan niya. Umalis ka dito. Isa kang manggaganso, isang scammer. Naramdaman ni Marco na nasusuka siya. Ang bawat masasakit na salitang binitiwan niya ay bumalik sa kanya. Sinasaksak siya ng paulit-ulit. Siya,
Siya ang naging halimaw sa kwentong ito. Siya ang naging bulag na tagasunod. Biglang nagring ang telepono niya. Isang miyembro ng board. Sinagot niya ito, ngunit wala siyang maintindihan sa sinasabi nito. Ang tanging narinig niya ay, ang stocks. Bumabagsak. Marco, anong nangyayari? Pinatay niya ang tawag. Nagring ulit. Ang head ng PR. Sir, ang media. Nasa labas sila ng building. Anong sasabihin natin? Isa pang tawag. Isa pa. At isa pa. Ang kanyang cellphone ay naging isang maliit na impyerno ng mga tunog at akusasyon. Ang mundo niya, ang perpektong mundong binuo niya, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Marco, patayin mo yan. Nanginginig na sabi ni Victoria. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Isang bitag yan. Ine-edit niya ang recording. Kailangan nating tumawag sa mga abogado natin. Tumahimik ka, sabi ni Marco. Ang boses niya ay walang emosyon. Patay. Tumingin siya sa kanyang tita, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ang babaeng nagpalaki sa kanya ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang sinungaling. Isang taong sumira sa buhay ng dalawang tao para sa sarili nitong kapakanan. Marco, anak. Hindi na niya pinansin ito. May isang bagay lang na malinaw sa kanyang isipan. Ang ospital. Ang anak ni Lyra na may sakit sa puso. Ang anak na nanganganib ang buhay dahil sa kasalanang hindi nito ginawa. Ang kasalanang siya ang may gawa. Mabilis siyang tumayo. Hinablot niya ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Gulat na tanong ni Victoria. Hindi mo pwedeng iwan ang kumpanya sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi na nag-aksaya ng panahon si Marco para sumagot. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kanilang penthouse, palayo sa mga kasinungalingan. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Ang demonyo ng kanyang pagkakasala, ng kanyang pagkabulag, at ng kanyang pagsisisi. Ang biyahe papunta sa ospital ay malabo. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga mantsa sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Lyra na umiiyak sa screen ng television. Nakarating siya sa emergency room. Ang lugar ay magulo, maingay, at puno ng desperation. Ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang tahimik at malinis na mundo. Hinanap siya ng kanyang mga mata at doon, sa isang sulok, nakita niya siya. Nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Mukha siyang basag. Mukha siyang nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay 1,000 toneladang bigat. Bawat hakbang ay isang paalala ng sakit na idinulot niya. Tumigil siya sa harapan niya. Tumingala si Lyra. Ang mga mata ay namumuugto at puno ng gulat. Huminga ng malalim si Marco. Ang boses niya ay basag at puno ng isang emosyong ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya, ang matinding pagsisisi. Lyra, sabi niya, ang pangalan nito ay tila isang dasal. I'm sorry. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang sariling mata. Hayaan mong iligtas ko ang anak natin. Hindi sumagot si Lyra sa alok ni Marco. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay isang halo ng pagod, gulat, at kawalan ng tiwala. Paano niya paniniwalaan ang lalaking sumira sa kanya? Ilang oras lang ang nakalipas. Naintindihan ni Marco ang pananahimik na yon. Hindi siya naghihintay ng pasasalamat. Hindi siya naghihintay ng kapatawaran. Ang kailangan niya ay kumilos. Tumalikod siya at naglakad nang mabilis papunta sa administration office ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 1 dekadang pagkakasala. Ako ang magbabayad ng lahat, sabi niya sa babaeng nasa counter. Hindi na nag-abalang magpakilala. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card. Ang pasyenteng si Migo Reyes sa ICU. Ihanda ninyo ang pinakamagaling na operating room. Tawagan ninyo ang pinakamahusay na pediatric cardiac surgeon sa bansa.
Kahit magkano pa ang singilin niya, ngayon din. Ang babae ay natigilan, ngunit nang makita nito ang pangalan sa card at ang awtoridad sa boses ni Marco, mabilis itong kumilos. Bumalik si Marco sa kinauupuan ni Lyra. Sumunod lang ito sa kanya na parang isang anino. Gulong-gulo pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Sa loob ng ilang minuto, ang mga doktor at nurse ay nagsimulang magkagulo. Inihahanda na nila si Migo para sa operasyon. Naiwan silang dalawa sa tahimik na waiting area sa labas ng operating room. Ang tanging maririnig ay ang pabalik-balik na lakad ng isang nurse sa malayo at ang mahinang ugong ng aircon. Umupo si Marco sa isang upuan. 2 silya ang pagitan nila ni Lyra. Ang distansya ay tila isang malawak na bangin na puno ng sakit at kasinungalingan. Lyra, simula niya. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Walang salita ang sapat para sabihing nagsisisi ako. Hindi tumingin sa kanya si Lyra. Ang mga mata nito ay nakapako sa pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. Bakit? Tanong nito. Isang tanong na simple ngunit puno ng bigat. Bakit ka naniwala sa kanya? Napayo ko si Marco. Hinarap ang masakit na katotohanan. Dahil duwag ako? Amin niya. Dahil mas madaling maniwala sa isang kasinungalingan na nagpapanatili sa perpektong mundo ko kaysa harapin ang katotohanang nagkamali ako. Pinalaki ako ni Tita Victoria. Para sa akin, ang salita niya ay batas. Naging bulag ako sa sarili kong kayabangan at sa mga sinasabi niya. Katahimikan ulit. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lyra. Ang boses ay walang emosyon. Ang sunog ay nangyari noong 16 ako. Ako ang pinakamatanda sa ampunan. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang mga fire exit. Ikinuwento niya ang lahat. Ang amoy ng nasusunog na kahoy, ang mga sigaw, ang pagbabalik niya sa loob nang paulit-ulit hanggang sa mailabas niya ang huling bata. Nakinig si Marco sa bawat salita. Hindi ito kwento para humingi ng awa. Ito ay simpleng pagsasalaysay ng katotohanan. At habang nakikinig siya, lalo siyang nilamon ng kahihiyan. Ang babaeng tinawag niyang manloloko ay isang bayani. Ang babaeng hinusgahan niya ay mas matapang pa kaysa sa kanya. Tumayo siya. May kailangan akong tapusin. Sabi niya, babalik ako. Pangako. Nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lyra, ngunit tumango na lang ito. Ang pagmamaneho niya pabalik sa penthouse ay mabilis at mapanganib. Ang pagsisisi sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang matigas at malamig na galit. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Victoria na kausap ang isang abogado sa telepono. Marco, nandito ka na pala. Sabi nito, tila ba walang nangyari? Kinausap ko na si attorney. Maglalabas tayo ng statement, sasabihin nating, tapos na, putol ni Marco. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Victoria. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, tita, tapos na ang mga kasinungalingan mo, sabi ni Marco, lumalapit sa kanya. Bawat salita niya ay mabigat. Kinuha mo ang isang ina mula sa kanyang anak. Sinira mo ang buhay ng isang babaeng walang kasalanan at ginamit mo ako para gawin yon. Para yon sa pamilya. Para sa'yo. Depensa ni Victoria, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ang babaeng yon ay isang pagkakamali na kailangang burahin. Ang tanging pagkakamali rito ay ang pagtitiwala ko sa'yo. Sigaw ni Marco. Ang galit na naipon sa loob ng 10 taon ay sumabog. Sinira mo hindi lang siya, kundi pati ako. Ginawa mo akong isang halimaw. Ginawa mong malungkot ang buhay ng sarili mong pamangkin. Marco, simula ngayon, pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Wala ka ng kahit anong posisyon o kapangyarihan sa De Villa Group. Lahat ng account mo ay ipapa-freeze ko
Tapos na ang paghahari mo. Napanganga si Victoria, hindi makapaniwala. Hindi mo yan magagawa sa akin. Ako ang nagpalaki sa'yo. At habang buhay kong pagsisisihan na hinayaan kong gawin mo yon, sagot ni Marco. Tumalikod na siya. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Anong pamilya? Wala kang pamilya kundi tayo. Huminto si Marco sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Nagkakamali ka. Si Lyra, si Leo, at ang siyam pa niyang anak, sila na ang pamilya ko ngayon. At gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng pagkakamaling idinulot mo sa kanila. Iniwan niya si Victoria na nakatayo roon, talunan at nag-iisa sa gitna ng kanilang malawak at malamig na mansyon. Bumalik si Marco sa ospital na may bagong determinasyon, ngunit pagdating niya, ang hallway ay tahimik. Ang pulang ilaw sa itaas ng operating room ay patay na. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor na pagod, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ang mukha nito ay seryoso. Tumayo si Lyra, nanginginig. Sinalubong sila ng doktor. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng pagod at isang bagay na hindi mabasa ni Marco. Huminga ito ng malalim. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga salita ng doktor ay binitin sa hangin. Isang sentensya na maaaring mga hulugan ng langit o impyerno. Pinigil ni Lyra ang kanyang paghinga. Ang buong mundo niya ay nagkasya sa maliit na espasyong yon sa pagitan ng hininga ng doktor. At ang operasyon ay naging matagumpay. Ang hangin na pinigil ni Lyra ay bumuga mula sa kanyang mga labi sa isang nanginginig na paghinga. Ang kanyang mga tuhod na kanina pa pinipilit na maging matatag ay tuluyan ng bumigay. Kung hindi siya mabilis na naalalayan ni Marco, babagsak siya sa sahig. Salamat sa Diyos. Bulong niya ng paulit-ulit na parang isang dasal. Ang luha na ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Pinayagan silang sumilip kay Migo sa recovery room. Nakahiga ito sa isang malinis na puting kama na papalibutan ng mga makinang marahang tumutunog. May mga tubo pa ring nakakabit sa kanyang munting katawan, ngunit ang kanyang dibdib ay marahang umaakyat baba sa isang regular na ritmo. Ang kulay ube sa kanyang mga labi ay nawala na, napalitan ng isang maputlang kulay rosas. Buhay. Ang anak niya ay buhay. Hinawakan ni Lyra ang maliit na kamay ni Migo. Mainit ito. Iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakatayo si Marco sa may pintuan. Tahimik na nagmamasid. Hindi siya lumapit. Tila ba alam niyang wala pa siyang karapatan sa sandaling iyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Lyra ang pagsisisi sa mukha nito. Tumango lang siya ng bahagya. Isang pagkilala, hindi pa kapatawaran, ngunit isang pagsisimula. Kinabukasan, habang nagbabantay si Lyra, pumasok si Marco sa silid. Kailangan ninyong umalis sa ospital, sabi niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Lyra, handang makipagtalo. Hindi ko iiwan si Migo. Hindi si Migo, paglilinaw ni Marco. Ikaw at ang siyam pang bata. Hindi na kayo pwedeng bumalik sa Tondo. Ang media hinahanap kayo. Hindi na ligtas doon. At saan naman kami pupunta? Tanong ni Lyra. Ang pamilyar na bigat ng kawalan ay bumabalik. Wala na kaming bahay. Naghanda ako ng isang lugar, sabi ni Marco. Isang bahay na malayo sa syudad. Ligtas. May sapat na kwarto para sa lahat. Doon muna kayo habang hindi pa humuhupa ang lahat. Nag-alinlangan si Lyra. Isa na namang bahay ng mga Divilla. Isa na namang gintong hawla. Hindi yan para sa akin, Lyra, sabi ni Marco na para bang nabasa niya ang kanyang isipan. Para yan sa mga bata. Para magkaroon sila ng lugar kung saan pwede silang maging bata ulit.
malayo sa lahat ng gulo, at para makabawi ako, kahit konti lang. Sa huli, pumayag si Lira, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya na ilang araw nang natutulog sa sahig ng ospital. Ang bahay ay hindi isang mansyon. Isa itong simple ngunit malawak na bungalow sa isang tahimik na subdivision na papalibutan ng isang hardin. Pagdating ng 9 na bata, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Wow! Ang laki! Sigaw ng isa sa kanila. May damo! Tuwang-tuwang sabi ng isa pa at nagpaikot-ikot sa lunti ang damuhan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Lira na ngumiti ang kanyang mga anak. Isang tunay na ngiti. Kinahapunan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Marco at kasama niya, si Leo. Nakatayo si Leo sa tabi ng kanyang ama, mahigpit ang hawak sa kamay nito. Ang mga mata ay puno ng kaba habang tinitingnan ang 9 na batang hindi niya kilala na naglalaro sa hardin. Ang 9 na bata ay huminto rin sa paglalaro. Tinitingnan ang bagong dating. Ang hangin ay napuno ng isang mausisang katahimikan. Si Paulo, bilang panganay, ang unang lumapit. Medyo mas matangkad siya kay Leo. "Hello," sabi niya. "Gusto mo ng candy?" Umiling si Leo, lalong nagtago sa likod ng kanyang ama. Ang eksena ay parehong nakakatuwa at nakakadurog ng puso para kay Lira. Ang anak niyang nawala at ang mga anak niyang iniligtas, magkakasama sa iisang lugar sa unang pagkakataon, ngunit magkahiwalay pa rin ng mundo. Pagkatapos, ang isa sa mga bunsong babae, si Maya, na may kulot na buhok ay lumapit kay Leo. "Bakit ang lungkot mo?" tanong nito sa inosenteng boses. "Ayaw mo ba sa amin?" Tumingin si Leo kay Marco na para bang humihingi ng permiso. Marahang tumango si Marco. "Hindi naman," mahinang sagot ni Leo. "Kung ganoon, tara laro," sabi ni Maya, at walang pasabing hinila ang kamay ni Leo papunta sa iba. Sa simula, si Leo ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ngunit unti-unti, habang ipinapakita sa kanya ng mga bata ang kanilang mga laro, habang dinadamay siya sa kanilang tawanan, ang yelo ay nagsimulang matunaw. Sa unang pagkakataon, isang maliit at alanganing na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Mula sa bintana, pinanood ni Lira at Marco ang lahat. Isang pamilya na nabubuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan. Isang tahimik na pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Lira. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinatay. Isang doorbell ang tumunog. Isang lalaking nakapormal na suit ang nasa labas ng gate. Nagpakilala itong abogado ni Doña Victoria de Villa. "Anong kailangan mo?" Malamig na tanong ni Marco, humaharang sa pintuan. "Nandito ako para ihatid ito," sabi ng abogado. Inaabot ang isang makapal na brown envelope. Ito ay isang formal na petisyon na isinampa ni Miss De Villa sa korte. Hinihiling niya ang full and sole custody kay Leo De Villa. Nanlamig si Marco. "Sa anong basehan?" Tumingin ang abogado mula kay Marco patungo kay Lira na ngayon ay nasa likuran na niya. Ang tingin nito ay puno ng paghamak. "Dahil sa emotional instability ng ina," sabi ng abogado. "Dahil sa kanyang kahirapan, kawalan ng permanenteng tirahan, at ang katotohanang kailangan niyang alagaan ang 10 ibang bata. Sasabihin ng korte na hindi siya isang fit na ina para sa isang De Villa. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang mismong mga bagay na ipinagmamalaki ni Lira, ang kanyang pagiging ina sa 10 anak, ay gagamitin ngayon laban sa kanya." Umalis ang abogado, iniwan ang lason sa hangin. Ang katahimikan at pag-asa kanina ay nawala. Napalitan ng isang bagong uri ng takot. Ang laban ay hindi pa tapos. Nagbago lang ito ng anyo. Habang nakatayo silang dalawa roon, natigilan. Isang gwardiya ng subdivision ang lumapit. "Excuse me po, Sir Ma'am," sabi nito.
May nag-iwan po nito sa guardhouse kanina para daw po kay Mrs. Lira Reyes. Inabot nito ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang binubuksan niya ito. Sa loob, wala itong sulat. Ang laman lang ay ilang luma at kupas na litrato at isang nakatuping dokumento. Sa unang litrato, nakita niya ang isang mas batang Doña Victoria, nakangiti. Ngunit ang nakagulat sa kanya ay ang kasama nito, isang lalaking hindi niya kilala, at isang sanggol na karga-karga nito. Ang dokumento ay isang birth certificate. Ang pangalan ng ina, Victoria de Villa. Ang pangalan ng ama, hindi nakasulat. Ang pangalan ng bata, blanco. Ngunit may nakasulat na inabandona. Nakatitig si Lira sa lumang litrato. Ang mas batang Victoria, nakangiti. Ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang birth certificate. Ang salitang inabandona. Ang sikreto. Ang pinakatusong sandata na maaaring gamitin laban sa isang taong ang buong buhay ay nakasalalay sa isang malinis na pangalan. Para kay Marco, malinaw ang sagot. Ito na. Ito na ang huling bala na tatapos sa giyera. Isang sandata na napakalakas, napakadumi, at garantisadong mananalo. Ito na ang panalo natin, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Lira na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa mga papel. Gagamitin natin to. Ibibigay natin sa abogado natin. Sa isang iglap, babawiin ni Tita Victoria ang kaso. Matatakot siyang malaman ng buong mundo ang sikreto niya. Ang plano ay simple, brutal, epektibo. Iyon ang paraan ng pag-iisip ni Marco de Villa, ang CEO. Hanapin ang kahinaan ng kalaban at gamitin ito para durugin sila. Ngunit hindi sumagot si Lira. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga litrato sa mesa na parabang ang mga ito ay babasaging salamin. Lira? Tanong ni Marco. Hindi mo ba narinig? Tapos na ang laban. Panalo na tayo. Tumingin si Lira kay Marco. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Ang apoy ng isang mandirigmang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Naintindihan niya iyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang litrato, hindi ang kalaban nilang si Victoria ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang sanggol, isang inosenteng bata na tinanggihan ng sarili nitong ina. Isang kwento na halos katulad ng sa kanya at kay Leo, ngunit may mas malungkot na wakas. Naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso, hindi para kay Victoria, kundi para sa batang hindi niya kilala. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng 10 taon ng impyerno ay biktima rin pala ng sarili niyang mga demonyo. Ang pagkahumaling nito sa malinis na pangalan ay nagmula sa sarili nitong maruming sikreto. Hindi, mahinang sabi ni Lira. Natigilan si Marco. Anong hindi? Hindi natin to gagamitin, sabi ni Lira. Mas matatag na ngayon. Tumingin siya sa mga mata ni Marco. Alam ko kung ano ang ginawa niya sa atin. Walang kapatawaran ang mga kasalanan niya. Pero kung gagamitin natin to para sirain siya, anong ipinagkaiba natin sa kanya? Lira, hindi ito oras para maging mabait, giit ni Marco. Kinukuha niya si Leo. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo. Kaya nga, sagot ni Lira, gagamitin niya ang lahat ng kadiliman para manalo. Pero tayo, hindi. Lalaban tayo ng tama. Lalaban tayo ng malinis. Dahil sa huli, hindi lang to tungkol sa pagkapanalo sa kaso. Tungkol to sa kung anong klaseng mga tao tayo sa harap ng mga anak natin. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Marco, ayokong manalo sa isang laban kung ang kapalit ay ang pagkawala ng ating mga sarili. Hindi tayo magiging katulad niya. Ang mga salita ni Lira ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Marco. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan, isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit hindi nawalan ng puso. At sa sandaling iyon, naintindihan niya,
Ang tunay na lakas ay hindi nasa kakayahang manakit, kundi nasa kakayahang umunawa kahit sa gitna ng sakit. Bumuntong hininga si Marco. Isang pagsuko, isang pagtanggap. Kung ganon, ano ang gagawin natin dito? Tanong niya, tumuturo sa sobre. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Lyra. Isang ideya na mas mapanganib, ngunit mas tama. May isa pa ring paraan para gamitin to, sabi niya. Pero hindi sa korte. Malamig ang hangin sa loob ng penthouse. Tahimik. Ang katahimikan ng isang libingan. Naabutan ni Marco si Victoria na nakaupo sa sala, umiinom ng brandy. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Nang makita siya nito, agad itong napatayo. Marco, mabutit bumalik ka na sa katinuan mo. Kailangan nating magplano. Hindi nagsalita si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa center table, ang parehong mesa kung saan pinapirma ni Victoria si Lyra. 10 taon na ang nakalipas. Inilapag niya ang puting sobre sa ibabaw ng makintab na kahoy. Kumunot ang noo ni Victoria. Ano yan? Isang regalo. Malamig na sagot ni Marco. Mula sa isang taong may utang na loob kay Lyra. Ipinadala ito para sa kanya. Pero naisip namin, mas karapat-dapat ka na makakita nito. Nanginginig ang mga kamay ni Victoria habang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang mga litrato, ang birth certificate. Ang baso ng brandy ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ng isang makapangyarihang matriarch ay gumuho. Inilalantad ang isang babaeng takot na takot. Sa saan? Saan mo nakuha to? Nauutal niyang tanong. Hindi na yan mahalaga, sabi ni Marco. Ang mahalaga, narito na yan. Ang huling sikreto mo, tita. Ang dahilan kung bakit ka nahuhumaling sa pangalan at reputasyon dahil itinapon mo ang sarili mong anak para protektahan ang mga yon. Isang kasinungalingan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Talaga ba? Tanong ni Marco. Pinapili kami ni Lyra. Pwede naming ibigay ito sa media. Pwede naming gawing isang malaking circus ang buhay mo, tulad ng ginawa mo kay Lyra. Mas masahol pa. Isipin mo na lang ang headline, ang lihim na anak ni Doña Victoria de Villa. Napaluhod si Victoria. Ang mga mata ay puno ng pagkatalo. Huwag, parang awa mo na. Umupo si Marco sa tapat niya. Hindi na siya galit. Awa. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Hindi namin gagawin yon, sabi ni Marco, na ikinagulat ni Victoria. Dahil hindi kami katulad mo, pero may pagpipilian ka. Inilapag ni Marco ang isang folder sa tabi ng mga litrato. Nariyan ang mga dokumento. Babawiin mo ang kaso para sa kustodya ni Leo. Ititigil mo ang lahat ng ito at lalayo ka. Mabubuhay ka sa yaman mo. Pero hindi ka na kailanman manggugulo pa sa amin. Pumirma ka at ang sikretong to ay mananatiling sikreto. Tinitigan ni Victoria ang mga papel. Ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang huling laban. Alam niyang talo na siya. Kinuha niya ang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nilalagdaan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos, tumayo siya. Walang sinabi. Naglakad siya papalayo, isang anino ng dati niyang sarili. Isang reynang nawalan ng korona. Umalis si Victoria de Villa sa penthouse at sa kanyang pag-alis, isinara niya ang isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng sakit at kasinungalingan. Bumalik si Marco sa bahay. Gabi na. Pagpasok niya, tahimik na. Sumilip siya sa mga kwarto. Nakita niya ang kanyang mga bagong anak, natutulog ng mahimbing. Sa isang kwarto, nakita niya si Leo, natutulog sa tabi ni Paulo. Sa sala, nakita niya si Lyra, nakatulog sa sofa habang nagbabasa ng libro.
Lumapit siya at marahang kinuha ang libro mula sa kanyang kamay. Kinumutan niya ito. Sa isang sandali, pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Tapos na ang giyera. Ang pinto ng nakaraan ay naisara na. Sa kanyang harapan, ang pinto ng hinaharap ay nagsisimula nang bumukas. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula ng gabing iyon. Para kay Lyra, ang 6 na buwan na yon ay parang isang mahabang paghinga ng sariwang hangin pagkatapos ng 10 taong pagkalunod. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Ang tanging naririnig na lang sa kanilang bahay ngayon ay ang ingay ng tawanan, ang sigawan sa paglalaro, at paminsan-minsan, ang yakan. Dahil sa agawan ng laruan, ito ang musika ng isang tahanan. Nakatayo si Lyra sa hardin, dinidiligan ang mga halaman habang pinapanood ang magulong eksena sa kanyang harapan. Si Migo, na dati palaging nasa isang sulok at nahihirapang huminga, ay ngayon ang pinakamasigla sa lahat. Tumatakbo ito. Hinahabol si Leo sa paligid ng isang puno ng mangga. Ang tawa nilang dalawa ay magkahalo, isang tunog na hindi inakala ni Lyra na maririnig niya kailanman. Ang peklat sa dibdib ni Migo ay isang paalala ng kanilang pinagdaanan, ngunit ang lakas sa kanyang mga paa ay isang simbolo ng kanilang tagumpay. Sa isang tabi, si Paulo, ang kanyang panganay, ay seryosong tinuturuan si Marco kung paano magpatama ng bola sa isang maliit na basketball ring. "Hindi ganyan, Tito Marco," sabi ng bata. Kumukuha ng bola. "Kailangan mong i-bend ang iyong mga tuhod. Ganto oh." Pinanood ni Lyra si Marco, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, na nakikinig ng mabuti sa isang 13 taong gulang na bata. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at shorts, malayo sa dati nitong suot na mga mamahaling suit. May bahid pa nga ng putik ang kanyang pisngi. Ngumiti si Lyra. Ang lalaking dati malamig pa sa yelo ay natututong maging isang ama, hindi lang para kay Leo, kundi para sa 10 iba pa. Ang DVC ay nakabangon mula sa iskandalo. Sa tulong ng isang mahusay na PR team at sa mga tapat na aksyon ni Marco, ang kanyang formal na public apology, ang pagtatatag ng isang foundation para sa mga ulila, at ang legal na proseso ng pag-aampon sa 9 na anak ni Lyra, ang galit ng publiko ay unti-unting napalitan ng paghanga. Ang kwento nila ay naging isang modernong fairy tale, isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Si Doña Victoria, gaya ng kanyang ipinangako, ay naglaho. Narinig na lang nila na naninirahan na ito sa Europa, malayo sa mundong pilit niyang iningatan. Hindi na sila muling nag-usap. "Inay," napalingon si Lyra. Si Maya, ang kanyang munting prinsesa, ay tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang bulaklak ng gumamela. "Para sa iyo po," sabi nito. Inaabot ang bulaklak. "Salamat anak," sabi ni Lyra. Inilalagay ang bulaklak sa likod ng kanyang tainga. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ito ang kanyang yaman. Hindi ang pera o ang malaking bahay, kundi ang mga yakap na ito, ang maliliit na sandaling ito ng purong pagmamahal. Hindi sila perpekto, malayo sa perpekto. Ang relasyon nila ni Marco ay hindi pa isang kwento ng pag-iibigan. Isa itong mabagal na sayaw ng paghilom at pag-unawa. May mga araw na ang anino ng nakaraan ay bumabalik. Isang maling salita, isang masakit na alaala. Ngunit hindi na sila tumatakbo. Hinaharap na nila ito. Magkasama. Sila ay naging magkaibigan, mga magulang, mga partner sa pinakamagulo at pinakamasayang pamilya sa buong mundo. "Mukhang kailangan ko na ng ahente para sa batang yan," sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Napangiti si Lyra nang hindi lumilingon. "Bakit? Pagod ka na bang matalo sa basketball?" Tumawa si Marco at tumabi sa kanya. Pinanood nilang dalawa ang paglubog ng araw,
Ang ginintuang liwanag nito ay nagbibigay kulay sa mga mukha ng kanilang mga anak. Salamat, Lira, mahinang sabi ni Marco. Para saan? Para sa lahat, sabi niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya sa kanya. Ang mga mata niya, na dati puno ng lamig at hinala, ay ngayon puno ng init at paggalang. Salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. May katahimikang namagitan sa kanila. Isang komportableng katahimikan na puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Hapunan na! Sigaw ni Lira, pumapalakpak. Sa isang iglap, ang hardin ay napuno ng ingay ng mga paang tumatakbo, papasok sa bahay. Ang 11 bata ay nag-uunahan papunta sa hapagkainan, isang mahabang mesa na gawa sa kahoy na palaging puno ng pagkain at kwentuhan. Sumunod sila ni Marco sa loob. Habang tinitingnan ni Lira ang kanyang paligid, si Migo na nakikipag-asaran kay Leo, si Paulo na tinutulungan ang mas nakababatang kapatid sa pagkain, si Marco na nakangiting pinapanood ang lahat. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Hindi ito ang buhay na pinlano niya. Mas magulo, mas maingay, at mas masaya ng 100 beses. Umupo siya sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Sa tapat niya, umupo si Marco. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo sa gitna ng masayang kaguluhan. Walang salitang namutawi. Tanging isang nangiti lang, isang nangiting puno ng pag-unawa, respeto, at isang pangako ng isang bagong simula. Ang nakaraan ay isang peklat na habang buhay nilang dadalhin. Ngunit ang peklat na yon ang nagpatatag sa kanila. Ang peklat na yon ang nagdala sa kanila dito. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nahanap na ni Lira Reyes ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagsubok, pagpapatawad at pag-ibig na bumuo sa pamilya ni Lira at Marco. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat pag-click, bawat comment, at bawat minutong inilaan ninyo ay isang malaking inspirasyon para sa amin. Habang isinusulat ko ang bawat linya ng kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pagtawa, bawat pag-iyak, at bawat pagtibok ng puso ng ating mga bida. Naging isang emosyonal na paglalakbay ang pagbuo sa mundo ni Lira at Marco, at isang karangalan na ibahagi ito sa inyo. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral na manatili sa ating mga puso. Ang aral na ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina ay kayang lagpasan ng lahat, na ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat, at kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa at laging may naghihintay na pangalawang pagkakataon. Naway maalala natin na ang tunay na tahanan ay hindi sa isang lugar, kundi sa mga puso ng pamilyang ating pinipiling mahalin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena o aral na natutunan mula sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating basahin. Nagmamahal, Sweet Kilig PH.